Purok, lapat, at lawak. Yan ang mga salitang tumatak sa utak ko habang tinatahak ko ang lakbayng ito. December 24 nung sumakay kami ng Fastcat mula Dapitan papuntang Dumaguete. Kasama ko ang aking ate at mga kamag-anak ko. Umabot ng 4 na oras ang biyahe at gabi na noong makarating kami. Sa totoo, dahil sa haba ng bakasyon, medyo na-miss ko yung mga kaibigan ko. Pero napawi din agad nung makapunta ko dito. Sinong mag-aakala na sa Dumaguete lang pala kami magkikita, diba? Charot. Walang entrance fee dito at viewing at feeding ang pwede mong gawin. May kamahalan nga lang ang corn, tag 20 pesos. Ito ay nasa gilid ng kalsada na nilagyan ng bakod o railings para sa kaligtasan. Ito ay bundok na bato na may puting usok na parang fog o mist na lumalabas mula sa mga bitak na bato. Sa katunayan, 6 AM kami pumunta dito dahil mas malinaw ang singaw bago tumindi ang sikat ng araw. Kaaya-ayang pagmasdan, ngunit masangsang kapag nilapitan. Maganda yung tanawin, pero mabaho kong langhapin ang hangin dahil sa sulfur content nito. Ito ay isang mountain top cafe or restaurant na higit kumulang 613 meters above sea level. Bukod sa pagiging cafe, mayroon itong iba't ibang ino-offer na outdoor activities. Sinubukan ko ang kanilang rainbow slide. Nais ko rin sana masubukan ang sikat na giant swing, ngunit 4 PM pa magsisimula at hanggang 4 PM lang din kami doon dahil bibiyahe pa kami pa Bohol kinabukasan. Bagay ang lugar para sa mga tulad kong mahilig mag-emote. Maganda rin yung lugar para makapagmuni-muni, makapag-isip-isip, at makapag-hiking dahil malawak ito. Mayroon ding church, view deck para sa mas magandang view ng mga bundok, playground para sa mga bata, at restaurant na hindi namin pinasok dahil sa taas ng pila. Ramdam na ramdam mo rin ang holiday season dahil sa mga nagkalat na disenyo. Marami silang intense na activities dito. Kabilang na ang The Plunge na siyang pinakamataas na plunge sa Southeast Asia. Sinubukan ko ang kanilang Swiss slide na obvious naman ay kinabahan talaga ako. Habang nasa zipline ako, masasabi ko talaga na wow, ang taas ko na. Dahil literal na nasa taas ako dahil 200 meters above the ground ang zipline na yon. Sinunod ko naman yung glass cliff walk na hindi sana pwede sabi ng mga staff dahil umaambon at baka madulas kami dahil basa ang glass. Pero dahil dakilang matigas ang ulo namin, sinabi namin iintayin namin tumigil ang ambon. Kaya ito ako, sumaksas. Ang maganda dito sa Danau ay wala silang pinapapirmahan na concept. Kaya hindi talaga ako nagdalawang isip na sumubok kahit pinaghalong excitement at kaba ang nararamdaman ko. Sobrang soothing din ang tanawin dito. Feel na feel ko ang pag-reconnect with nature. Pakiramdam ko, ang astig ko dito. Nag-ATV riding kami sa Graham ATV. Maire-recommend ako talaga ang ATV dito dahil ang daming bato-bato o lubak na daan, mga mini putikan at mas maraming obstacle. Sa iba kasi naming nadaanan na ATV riding ay patag lamang. Mas maganda talaga yung maraming challenge para mas thrilling. Muntik na akong maiyak kasi akala ko hindi pasok ang edad ko para sa solo riding. Buti, 16 below ang bawal. Kaya naman, round 17. Actually, muntika na din akong mabangga kasi masyado kong feel ang pagiging girl rider. Kalakip naman dito ang magandang tanawin ng Chocolate Hills. At sa totoo, ang ATV riding ang pinaka na-enjoy ko sa lakbay vlog na ito. Sa view deck, kailangang umakyat ng 220 steps bago marating ang tuktok kasi mas kita doon sa taas ang full view ng mga burol. Sa gitna ng pag-akyat, may mga mini caves na parang ginawa para sabihin, ayos lang na huminto ka muna. Ayos lang magpahinga ka bago ka magpatuloy sa inaasam mong rurok. Ang tanawin sa Chocolate Hills ay malawak, mapayapa at kamangha-mangha. Makikita dito ang daang-daang bilugang burol na parang himpapawid na nagyayelong alon sa lupa. Habang nakatayo sa taas, ramdam ko yung lawak,
Bigla kong na-realize na ang lawak ng mundo, no? Walang-wala ang mga problema ko. Talagang sobrang liit lang pala ng mga tertiary. Bawal ang flash ng camera at ang maiingay doon kasi matatakot raw at matatraumatize ang mga tertiary. Mind you, nakapasok ako. Ang lugar na ito ay may mga mini replika ng mga sikat na tanawin sa buong mundo. Gabi na nung makarating kami dito, kaya fun shots na lang ang mga kinuha ko dahil namamanhid na rin ang mga paa ko. Maganda pa nga sana umakyat sa taas kaso dito ko na-realize na minsan ang lapat, ang kayang huminto at mag-adjust para sa sarili mong limitasyon ay kasing halaga rin ng marating ang rurok. Poetic yarn, magandang lugar at talagang parang nasa ibang bansa ang feels kahit replika lang ang mga yun. Ang unang araw namin sa Bohol ay pabukid, kaya sa day 2 naman ay padagat ang aming atake. Bumiyahe kami mula Alona Beach papuntang Balikasag Island. Habang papunta ay nag-dolphin viewing din muna kami kasama ang iba pang mga turista. Ang Balikasag Island ay isang white sand beach na may 25 minutes travel mula sa Alona. Sikat dito ang kanilang diving at snorkeling. Nakakita rin kami ng iba't ibang uri ng isda at ocean creatures, kabilang na ang pawikan. Kaya lang, hindi nakuhanan ng videographer namin ang pawikan dahil hindi niya pala na-click ang GoPro at na-realize na yun nung nakalabas na kami doon dahil tapos ng oras namin. Malinaw ang dagat at maganda ang view, kaya ng iba't ibang fish in the sea, may Americans, Australians, Koreans, Nemos pala, erase, eme. Pagkatapos nun, umuwi kami sa aming Airbnb at nag-night swimming sa pool. Sa lakbay na ito, dala ko hindi lang ang tanaw, kundi pati ang mga natutunan ko. Sa bawat rurok na aking narating, ramdam ko ang lawak ng mundo. Malawak, malayo, at puno ng posibilidad. Natuto akong pahalagahan ang lapat, ang huminto at huminga, hindi dahil mahina, kundi dahil minsan, kailangan na nating magpahinga. Sa katahimikan ng bundok, sa bawat tanawin at hininga, na-realize ko, maliit lang ang problema. At ang pinakamalalim na aral ay matutunan mo sa pagtigil, pagtanaw, at pagpapahalaga sa sarili. Charot! Over sa pagiging makata, panoorin niyo na lang ang TikTok namin. Ganda ng Visayas, no? Tara, lakbay tayo. Ano? G?